At isang magandang umaga po sa ating lahat. At sa umagang ito tayo po'y magpapasimula na sa ating gawain. At sa pangalan po na ating Panginoon, tayo ng lahat ay magsitayo. At pangunahan po tayo sa panalangin ni Brother Louie. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Ang aga-aga mga kapatid, simulan natin ng masigabong palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! And the honor of the Lord in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah! 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 We praise you and we honor you above all. Hallelujah! 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 Bago tayo manalangin, aawit muna tayo sa ating Panginoon. Siya sa ating Jesus. With the congregation of God, we praise you and we lift you up in your mighty name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you, we bless your name, of God, and we praise you above all because you are great. You are worthy of all our praises. You are worthy of all the honor and praise. Hallelujah, Lord, from the bottom of our heart, oh God, as we open up this morning in praise and worship of you, Lord, let your Holy Spirit be upon us. Allow us to praise you in spirit and
God, in this wonderful morning, as we start through this praises and worship, oh God, forgive us from our sins. Allow us to be worthy to stand in front of you. Allow us to be worthy to honor your praises and worship, oh God. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin. Linisin niyo po ang bawat puso namin upang sa pag-aawitan namin, ikaw ang siyang madakila, ikaw ang siyang maitaas, ikaw ang siyang mapurihan sa kalagitnaan namin. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat po for the freedom that you had given us, that we can praise you in this morning without reservation, because we are not, hindi po kami hinahabol ng gobyerno. Nararanasan pa namin purihin ka, itaas ka sa kalagitnaan namin ng walang pag-aalinlangan. Pagkat sinabi mo man na Panginoon, that we should praise you, we should praise you in audible voice, we should shout, we should sing, we should clap our hands, we should dance, we should praise you above all. In your mighty name of Jesus Christ of Nazareth, in this morning we praise you and we honor you above all. In the name of the Lord Jesus Christ, let your spirit and truth be upon us as we praise you and honor you above all. Hallelujah, hallelujah. Lahat sisigaw ng hallelujah! Woo! We praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise God. At bago po tayo dadako sa pagpupuri sa ating Panginoon, at nais ko pong basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa awit 66 verse 1 up to 4. Ganito ang sinasabi: sumigaw sa galang ang mga nilalang at purihin ang Diyos ng may kamalangan. Wagas na pagpurit ng kanya, ibigay awitan siya at walang din siya. Ito ang sabihin sa Diyos na kalakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyukot sa takot ng mga kaaway dahil sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ay kay sinasamba. Awit na papuri, yaw kinakanta. Ang iyong pangalan pinupuri nila. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah.
Jesus. Hallelujah. Praise God at maraming salamat po sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. At ngayon naman po idadako naman po tayo sa ibang bahagi na ating gawain sa pakikinig po ng salita ng Diyos. At bago po natin mapapakinggan ang paghahatid ng salita ng Diyos sa umagang ito, isa po munang nakahandang awitin. Tinatawagan ko si Brother Adino. Amen. Tinutuo pala talaga ni Ate Wilkie. At pag maghahandog awit para sa Panginoon, isang karangalan po para handugan ng awit ang Panginoon. Amen. Pamagat po ng aking awitin ay patungkol po sa pagiging Diyos ng Diyos sa ating mga buhay. You are God alone. Just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent with immortal man. You are not a God who needs anything we can give by your plan. Just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne, but you are God alone. Right now, from the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can comprehend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give by your plan. Just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne, but you are God alone. Right now, the good times and bad, you are on your throne, but you are God alone. You are God alone. Good morning. Good morning. Palakpakan natin ang Diyos natin. Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord. Wala, salamat sa dalawang nagsisigaw ng praise the Lord. Nagwawala pa yun, ha? Radical pa yun. Lahat po ng mga anak ng Diyos sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan natin ang Diyos na buhay.
Hallelujah. Masaya po ba kayo ngayong umaga? Ang lahat ng masaya ay sumigaw ng hallelujah. Hallelujah! Yan. Yan yung mga masasayahin mga kapatid sa Panginoon. At ngayong umaga po ay nais ko pong pasalamatan ng Panginoon sa iyang kabutihan po sa atin. At tingnan niyo po yung katabi niyo. Tingnan niyo. Ayan. Yan. Tingnan niyo. Ayan. May napapansin ba kayo? Diba? Hindi na tayo magkasya sa upuan. Yan ang una kong napansin. Tama po ba? At alam niyo po, simula pa lang po yan sa gagawin ng Panginoon. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo yun? Hallelujah. Kaya simulan natin na tayo po ay maglingkod at patuloy na magpagamit sa ating Panginoon. Hallelujah. So ako po ay nagpasalamat sa Panginoon sapagkat nandito po yung iba nating mga kapatiran, yung ating mga bisita rin po. Kasama ni Brother John Tapales, Brother John Alarcon. O yung sa kanya si Kuya Chris. Ayan, praise the Lord. Si Kuya Chris at si Tatay. Ano pala ni Tatay? Ha? Tatay Erning, welcome po kayo sa gawain ng Panginoon, Tatay Erning. Brother Kuya Chris. Yan, sila po yung mga Bible studyhan natin doon sa bayan. At talagang mabuti at tunay nga na napakadakila ng ating Diyos. At salamat din po sa Panginoon. Nandito po yung ating kamanggagawa, si Pastor Dennis from Palawan. Kararating lang po niya kanina. Kasama po niya yung ating kapatid. Salamat sa Panginoon at tayo po nandito. Hallelujah. At ang aking ninong. Ayan. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Nakita ko naman po ulit ang aking mabait na ninong. Praise God. So tayo po magsimula sa gawain ngayong umaga. At hayaan po natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay patuloy po nating maranasan. Amen? Alam niyo po, nung nakaraang araw, doon po kami sa kinananay Edna, kasama si Ate Rose, at salamat sa Panginoon, nandito po yung kanyang kasama po, yung anak niya. Anak niyo po yung si Sister Cecil? Janet. Janet. Okay. Tapos si Brother Jonel. Okay. Hallelujah. So salamat sa Panginoon at tayo po ay nandito ngayong umaga. Welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Yung kasama ni Ate Arlene din po. No? Anong pangalan Ate Arlene? Catherine. Tapos si Sister Maricel. Praise God. Talagang napakabuti ng Panginoon. At sa lahat pong nandito, kayo po ay wini-welcome po sa gawain ito. Nawa hindi po ito yung una at huli. Dapat ito yung una at pasimula na tayo po ay magkakasama para sa gawain ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. So ngayong umaga po ay gusto ko pong magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos sapagkat ang sabi po ng Biblia, man shall not live by bread alone. Pag sinasabi ng Panginoon na ang tao ay hindi lang nabubuhay sa pamagitan ng tinapay lamang, kundi sa mga salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Ito po yung madalas ko pong banggitin na sa buhay na ito ay laging mayroong balance. No? Kapag wala pong balance ang eroplano po, kapag yan po ay lumargo, yan po ay kailangan balance po yung karga. Hindi po pwede na sa kabilang side sobrang bigat, sa kabila ay sobrang gaan. Ang barko ganun din po. At the same with our spiritual life, we must be balanced. No? Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, kailangan magiging balance po tayo. That's why sinabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone. Hindi lang sa tinapay, hindi lang sa litsong manok. Yan. Hindi lang sa litsong baboy. Tayo ay nabubuhay. Amen? Hindi lang po sa mga gulay tayo nabubuhay, kundi nabubuhay din po tayo sa salita ng Diyos na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. Tandaan niyo po ito mga kapatid, kapag ang isang tao ay wala ng kaluluwa, siya ay patay na. Amen? Kaya kailan ang tao hindi na mangangailangan ng pagkain? Kapag siya ay patay na. Kapag ang tao ay patay na, hindi na niya kailangan yung spiritual na pagkain sapagkat patay na. Yun na po yung kanyang final destiny. And that's the time nakaharap siya sa Diyos na maglilikha sa kanyang buhay at nagbigay ng buhay natin. Now, yun po ating pag-aaralan ngayong umaga ay makikita po natin sa aklat ng Matthew. Sapagkat nakikita po natin, alam niyo po ba, kung kayo po nanonood sa TV, makita niyo po yung news po sa Iloilo po ngayon, ay grabe po ang lindol doon. At nakita niyo po sa inyong television na yung kalsada po yung nabibitak. No? Ang akala ko dati, ang nagkakaroon ng landslide, yun lang po yung bagyo. Hello? Yun lang po yung undoy, yun lang yung sindong. Akala ko yun lang po yung malakas na ulan.
na yung bundok ay nagbibiyak, nababasag, at tumatabon sa mga kabahayan. Nakita ko, pati palang lindol. No? Kaya rin palang tumabon ng mga bahay. Kaya rin palang lumunok ng mga tao. Kayang pumatay ng tao. Now, isa pong mga bagay po yan na kung saan ay ang panahon ay malapit na. Amen? No? Ang sabi po ng ating binasa nung nakaraang linggo, sabi ko nga po, at sabi sa salita ng Panginoon, sa huling mga kapanahunan, ang sabi ng Panginoon, ang masama ay lalong magpapakasama, ngunit ang mga mabubuti ay lalo silang magpapakabuti sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Na anong ibig sabihin nito? Kapag sinasabi ng Diyos na lalong magpapakabuti, ibig sabihin po nito, ang mga anak ng Diyos o sino man na mayroong malinis na kalooban, mayroong puso para sa paglilingkod sa Diyos, ang pusong ito ay lalong mag-aalab sa paglilingkod sa Diyos. Pero yung mga tao na wala sa kanilang puso ang mabuting kalooban, wala sa kanilang puso ang mabuting hangarin, sila ay lalong magpapakasama. Ang sabi po ng Biblia, kung kailangan pumatay ay papatay. No? Biruin niyo po, ganun po katindi po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Ngunit ngayong umaga po, gusto kong sabihin sa inyo na ang Diyos ay mayroong pangako sa lahat ng nagsipag-ibig sa Kanya. Gusto niyo po ba yung mga pangako? Amen? Doon sa mga kasintahan, laging may pangako. Pangako, ibibigay ko sa iyo ang mga buwan at bituin. Diba? Ganyan po ang mga nagmamahalan eh. Laging may mga pangako, sumpa man, Batman, ganong mga pangako. Pero sa totoo lang mga kapatid, yung pangako na yan, hindi po bihira po yan nangyayari. Di po ba? Tama o tama? No? Sabihin niyo po sa akin kung mali ang sinasabi ko. Nung tayo po ay nililigawan pa lang, grabe ang mga pangako sa akin. Hindi kita pahihirapan, hindi kita paglalabahin, hindi kita pasasaingin. No, lahat ng hindi. Lahat ng gusto ibigay. Oh, hindi kita palalabahin dahil wala nang labahan. Ha? Hindi kita pasasaingin dahil walang masasaing. Biruin mo. Hindi ka palilinisin ng bahay dahil walang bahay. Lahat na nga pwedeng ipangako. Pero kapag ang Diyos ay pangako, siya ay totoo at tunay ang kanyang pangako. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Let us open our Bible in the book of Matthew chapter 24. Ito po ay madalas at lagi ko pong naibabahagi sa inyo, but gusto ko pong ulitin ang ang babasahin ito o ang kasulatang ito sapagkat dito po ang kabuuan. Because we're living in the last days, ang sabi ng Panginoon, ako ay babalik na at dala-dala ko ang inyong mga gantimpala. Kaya ngayon po ay ang gantimpalang yun ay kailangan makuha natin buhat sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa Matthew chapter 24, verse 3, Matthew chapter 24, verse 3, ang sabi po ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga salita, nasa bundok ng mga olibo si Jesus. Samantalang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng mga alagad, kailan po ba mangyari ang mga bagay na ito? Ano po ba ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? No? May mga tanong at sabi niya, kailan po ba ang iyong pagpaparito at kailan din ang katapusan ng mundo? May tanong po, sa mga tuwid baga, ang mundo na ating ginagalawan ngayon, ito ay mayroong katapusan. Amen. Amen? Ang mundo na ating ginagalawan ngayon, ang mundong ito na ating tinitirahan ngayon, ito po ay mayroong katapusan. Ngunit hindi po ang sinasabi po ng Biblia po ay makikita po natin. Verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang ililigaw. Makakarinig kayo ng alingaw-ngaw at ng labanan ng mga balita tungkol sa digmaan at huwag kayong mabagabag. Dapat mangyari ang mga ito. Okay? Sabi dito, huwag kayong mabagabag, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Okay? Ito ang kasunod. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa bansa. Ang sunod, ang kaharian sa kapwa kaharian, magkakagutom, at lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Okay.
Maring sabihin ninyo ngayon sa akin, Pastor, 10 bisis ko nang narinig yan na pangangaral. Maring sabihin ninyo ngayon sa akin, Pastor, ilang bisis mo na po yan inulit. Pastor, narinig ko na yan sa TV, nabasa ko na yan sa dyaryo. Mga kapatid, kung saan mo man ito narinig, saan mo man nabasa, gusto ko pong sabihin sa inyo na sa umagang ito, mayroong espesyal na mensahe ang Diyos para sa ating lahat, sapagkat sinasabi ng Panginoon sa kanyang pagbalik nawa, wala siyang madatnan na mga malalamig, wala siyang madadatnan na wala sa presensya ng Diyos, at dapat sa kanyang pagbalik lahat po tayo ay handa, sapagkat haharap po tayo sa hari ng mahari at Diyos ng mga Diyos. Hallelujah. Now, sinasabi po niya rito, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Diyos ay nagbibigay ng babala sa lahat ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Hallelujah. Ikaw at ako ay sumampalataya sa Panginoon. Marahil sinasabi po natin, matagal na po akong Kristiyano, Pastor. Alam ko na po yan. 20 years na ako naglilingkod sa Diyos. Ang sinasabi po ng banal na kasulatan, marami pong nauna na sila naman yung nahuhuli. Saan po kaya tayo doon? At marami namang nauna na sila, marami naman pong nahuli na sila tuloy yung nauna. Ano ang nangyari? Hello, nandiyan pa po ba kayo? Yes. Amen? So marami po yung nauna na nahuli at marami naman po yung nahuli na sila tuloy ang nauna. Ano ang nangyari? Bakit ganun ang nangyari? Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo na nangyayari ang mga bagay na ito sapagkat ang tao ay dumarating sa punto ng pagkapagod at nalilimutan ang mga pangako ng Diyos. Amen. Ano ba ang pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid? Ang sabi po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58, ang sabi ng Panginoon, lagi kayong magpakasipag, magpakatatag sa gawain ng Diyos, yamang alam ninyo na ang inyong pagpapagal ay hindi nawawalan na ito ng kabuluhan. Hello? Yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos, yung pagpupuri natin sa Diyos, yung pagpalakpak ng ating mga kamay, yan po ay nakasulat. Ayon sa banal na kasulatan, yun po ay nakatala sa salita ng Diyos. Pagdating ng araw po, isusulit po natin sa Diyos yan. Kung ano yung ginagawa natin dito sa daigdig na ito, ang lahat ng iyan ay ating ihaharap sa Panginoon. Sabihin ko sa iyo ngayon, ikaw man ay mayaman, ikaw man ay maganda, ikaw man ay professional, ikaw man ay mahirap, ikaw man ay sabihin mo sa sarili mo na wala kang kwenta, but I tell you, mayroon kang pakinabang sa Diyos. Mayroon po tayong kwenta sa Panginoon. Sinasabi man ng ating mga kaibigan, wala ka, pero sinasabi ng Panginoon sa iyo, mayroon ka. Amen. No? So ang sinasabi ng Panginoon sa ating mga kapatid, sa lahat po tayo ay susulit po tayo sa Diyos. Lahat po tayo haharap sa Diyos. Kaya nga sabi niya, prepare to meet your God. Kanina umaga, may taong naglalakad dito. Sabi niya, yung pamangkin daw niya, 17 years old, hindi na raw nagising. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba yung kamatayan ay hindi po natin alam kung kailan darating. At hindi mo rin masabi sa akin na malaki ang katawan ko ngayon, healthy ako ngayon, nagja-jogging ako every morning, ako yung nag-exercise every morning. No, you cannot tell that. Hindi mo masasabi kung ano ang bukas mo. Dahil sinasabi ng Panginoon, huwag mong ipangako ang iyong bukas sapagkat hindi mo alam, baka ngayong gabi o ngayong araw na ito ay kukunin na tayo ng Diyos. Amen? Amen. Pero ang tanong, kapag tayo kukunin ng Panginoon, saan nga ba tayo pupunta? Hello? Saan ba tayo pupunta? Ano ba yung destiny? Sa mga nakakilala sa Panginoon, maaaring yung lakas ng loob natin sabihin, alam ko, Pastor, kapag ako'y mamatay, kukunin ako ng Diyos, sa langit ako pupunta. Salamat sa Diyos. Kung tayo po ay ang ating tunay na pananalig o nakakatiyak ka na sa iyong kaligtasan ngayong umaga. Pero paano ang hindi pa nakakatiyak? Amen. Di po ba? Paano yung mga tao nagdadalawang isip pa? Pastor, tao pa kasi ako, nakakagawa pa ako ng kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Paano ba ako maligtas? No? Ito po yung maraming problema. Pero sabihin ko po sa inyo, ang sabi ng Panginoon, whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life. Mayroon pong buhay na walang hanggan na inalaan ang Diyos sa lahat ng nananalig at sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga hindi na natin kailangan lumaglakad na walang sinilas, magpasa ng cross, magluhod simula sa pintuan hanggang sa pulpito, sapagkat tayo po'y tinubos na ng Panginoon at dahil sa pagtubos sa atin ng Diyos, ang lahat ng bagay ay naging maayos sa buhay natin.
Diyos. Kaya walang puwang po dito ang nagsasabi, hindi na siguro ako mapapatawad ng Diyos sapagkat ako'y makasalanan. Jesus loved the sinners. Mahal na mahal ka ni Jesus. Amen. Kaya hindi mo pwede, Pastor, hindi ko, ang kahinaan ko po kasi mayroon akong kwento eh. May 3 magkakaibigan. Friends, di ba? Yun ang kasabihan nila. Friends, anong kahinaan mo? Ay, siyempre, mag-friends niya eh. Friends sila eh. Best friend niya eh. Friend, ano bang kahinaan mo? Sabi niya, alam mo ang kahinaan ko? Pag nakakita ako ng mga macho, mga guwapo, wow! Talagang kinikilig ako. Aba, okay ah. Yung isa naman, ikaw naman friend, ano naman yung kahinaan mo? Sabi naman ng isa, alam mo ba, ito ang kahinaan ko, pag nakakita ako ng mga magagandang bagay, ay gusto kong kunin. Gusto ko talagang itagas. Aba, ang galing ng kanyang, ang ganda, no? Yung isa naman, ikaw friends, ano naman kahinaan mo? Sabi naman niya, alam mo ba ang kahinaan ko mga friends? Kung ano ang naririnig ko, gusto ko talagang isabi sa kanila. Okay, kayo ngayon. Mabubuking kayo ng inyong mga sikreto. Ha? So alam niyo po, napakasimpleng kasalanan. Maring sabihin natin simple, pero yun po ay kasalanan at yan po ay kailangang mapatawad ng Diyos at kailangan po yan na mawala sa buhay natin sapagkat yung maliit na kasalanan, yan ang magdadala sa atin doon sa kapahamakan, sa impyerno na hinanda ng Diyos para sa diablo at hindi para sa mga tao. Amen. Hallelujah. Kaya ano sinasabi niya? Sinasabi niya na we're living in the last days. Tayo po'y nabubuhay po sa huling kapanahonan ng buhay natin. Kaya nga, sinasabi niya, makakarinig kayo ng alingaw, ng laban, maglabanan ang mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayo mapagabag, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Alam niyo po, kasama yan. Yung karanasan natin ngayon araw-araw, kasama po yan sa ating paghihintay sa Panginoon. No, kasama po yan. Yung nangyayari, yung mga nangyayari sa buhay natin, yan po ay nakasama po yan. Kaya nga, alam niyo po ba yung sinasabi ng Panginoon na sinasabi niya rito, digmaan, sabi niya, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Alam niyo po, nakakapangilabot po eh. Sabi nga po ng Biblia eh, nakakapangilabot ang mangyayari sa huling na panahonan. Now, mayroon pong sinabi ang Panginoon Jesus. Sabi niya, kung hindi paiksiin ng Panginoon ang mga panahon, ay walang kahit isa sa atin ang maligtas. Hello? No? Kung hindi paiksiin ng Diyos ang mga panahon, sabi po ng Biblia, wala mang isa sa ating maliligtas. Because God is love. Sabi niya, sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig, anong gagawin niya? Paiiksiin niya ang panahon para sa iyo. Hello? Paiiksiin ng Panginoon yung panahon ng kahirapan, yung panahon ng tribulation, yung panahon ng kapighatian. Ang sabi ng Diyos, dahil mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, yung panahon na dapat maghirap magtiis ka, paiiksiin ng Diyos yan. Paiiksiin ng Diyos yan para ikaw at ako ay makarating sa buhay na walang hanggan. Amen? Hindi ba kaibig-ibig ang Diyos natin? Hindi ba natin siya mapasasalamatan? Diba? Hindi ba natin siya mamahalin sa kanya mga dakilang mga ginagawa? Biruin mo, dapat sa simula pa lang, dapat tayo mamamatay eh. Pero pinatawad niya tayo, sinalo niya yung siyang namatay para sa atin. Tapos kayo na naman, sabi naman niya, kung hindi niya paiksin ng panahon, walang maliligtas. Kaya sabi niya, dahil ang Diyos ay nagmamahal sa atin, paiksiin niya yung mga panahon yon at dahil sa pagmamahal ng Diyos. Kaya ano ang pwede natin ibabayad o ibibigay sa Diyos? Hindi po kung ano man mayroon tayo ang gusto ng Panginoon ibigay natin. Mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at ng buong lakas. Yun lang ang hinihingi ng Diyos sa atin. Hello? Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Ang hinihingi sa atin ng Panginoon, mahalin mo siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Yan lang po yun. Apat lang po yan hinihingi ng Diyos sa atin. Sabihin niyo sa akin, 4 nga lang, Pastor. Kaya lang, abang subang hirap naman yan. Di ba? Eh tayo nga, pag humingi tayo sa Panginoon eh, gusto natin mga himala eh. Amen? No?
Biruin mo, alam mo, ang sahod natin $430 a day lang. Aba, gusto natin mag-magic si Lord, 5,000 a day tayo. Hello? Biruin mo, yung farm natin, 1 hektarya lang, gusto natin umani ng 1,000 na palay. We want miracles? Tama po ba yun? Mahirap po yun sa atin, pero hindi mahirap sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, yung lang iligtas ka ng Panginoon sa iyong karamdaman araw-araw, malaking bagay po yan. Ako nga nung pumasok ako sa loob ng 10-wheelers himala yun Nahulog kami sa bangin, himala din po yun Lahat himala. Dahil po yan sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Now, ngayong umaga, gaya ng sinabi ko, mayroon pong nakalaan at inihanda ang Diyos sa atin ng mga pagpapala. Sabi niya rito, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian ng kapwa kaharian magkakagutom. Sa Pilipinas, ilang milyon katao ang nagugutom. Diba? Pag tiningnan natin yung status ng Pilipinas, wow, millions ang nagugutom. Okay? At ito ang kasunod, sabi niya, magkakagutom, magkaroon ng lindol sa iba't ibang dako. Hindi naman po sabay-sabayan Halimbawa, galing sa Amerika hanggang Pilipinas, sabay-sabay po ang lindol. Hindi po gano'n ang ina-expect. Baka ang ina-expect natin, naglindol na ang Amerika, naglindol ang Japan, sabay-sabay. Ito na ang pagbabalik ng Diyos. Hindi po gano'n. No? Ang sabi ng Panginoon, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. Mga kapatid, tumpok-tumpok po yan. Umiikot po yan. At alam niyo po ba, ngayong umaga nabalitaan ko na mayroong super lindol na darating sa bansa natin. Nabalitaan niyo ba yun? Nakabalita ba kayo? Kaninang umaga may tumawag sa akin. Sabi niya, Pastor, we should pray. Ipag-pray natin ang bansang Pilipinas dahil may darating na matinding lindol. Alam niyo po ba ang Pilipinas, napakaraming isla? Alam niyo po yung Mindoro? Yung Mindoro po ay ganito po ang ayon sa kanila, no? Yung Mindoro, ito daw po yun. Ito yung base niya. Tapos ito yung kanyang steam. Yung steam niya. Tapos, yung taas na yun, nakakagano na naman siya. Ibig sabihin, yung gilid dito, wala itong laman. Bato lang po ito. Pag nabiak yung bato, lulubog, mawawala sa mapa. Di po ba? Paano tayo makakatakas dyan? Ang sabi ng Panginoon, ngunit huwag kayong mabalisa. At ang sabi rin ng Panginoon, ito ay pasimula pa lang. Ibig sabihin, pasimula pa lang po yun. Kaya ngayon, kung tayo po ay pasimple-simple lang po sa buhay natin, baka pagsimba ng linggo okay lang, kung hindi okay lang, mga kapatid, now is your day, now is your time to redeeming the time because the days are evil. Amen? Ang ating mga panahonan ngayon, pasama ng pasama. Dati, hindi naman alam niyo po ba, ang panahon ng Enero hanggang Mayo, yan po'y tag-init. Pero magtaka po kayo sa Zamboanga kahapon, maraming nalunod, maraming namatay. Hello? Tag-init po yan. Summer. Alam niyo po ba kung gaano nakatindi yung status ng daigdig natin ngayon? Grabe. Pero ito nga po, ang sabi ng Panginoon, ngunit huwag kayong mabalisa. Mga anak ng Diyos, huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa. Sapagkat sinabi ng Panginoon, I will be with you always. Ako'y kasama ninyo. Sinabi ng Diyos, kapag tayo, if we living in the Spirit, let us walk also in the Spirit. And then when you walk in the Spirit, the presence of the Lord, the mighty hands of God will be upon us. Iingatan ka ng Diyos. Ano man ang mangyayari sa mundong ito, ano man ang mangyayari sa Pilipinas, ano man ang mangyayari sa daigdig na ito, the hands of God will be upon you, will be upon us. Hahawakan ka ng Diyos, iingatan ka ng Diyos, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Hallelujah. Kaya sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time because the days are evil. Our days today is too much evil. Alam niyo po ba, napakasama na po ng ating
sa ating mga puso. Yung hindi na mga nagsisimba ay muli na magsisimba sa mga sinabi ng Panginoon, in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. Hallelujah. Napapansin niyo po ba? Ako napansin ko, 3 linggo na. Laging puno ang church. Alam niyo po kung bakit? Because this is the time that ang mga matutuwid ay lalong magpapakatuwid. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya kapag sinasabi po, alam niyo yung kasabihan, sabi nila, alam niyo po ba itong 2012, ang daming prediction dito. Mayroon na, alam niyo po, 2011 pa lang, may palabas na, the 2012. Pag napanood niyo po yung movie ng 2012, alam niyo po ba, ang mga hayop po sa parang, ito po yung mga sensitive. Kapag mayroong malakas na lindol, hindi pa bago, seconds before ang lindol, yung mga hayop sa parang ay magsipaghuni at talagang mararamdaman nila at kasunod po yan yung matinding lindol. Ganun po katindi. Now, maraming mga predictions. Pero sabi ko, I don't care the predictions for this 2012. Wala po akong takot doon sa predictions na yon because I know I am in the hands of God. Amen? Amen? Wala akong takot doon. Mangyari ang dapat mangyari. Ang sabi ng Panginoon, mangyari ang dapat mangyari. Hindi mo mapipigilan to eh. Hindi tayo pwedeng mag-pray, Lord, itigil mo na yung lindol. Huwag na po yung kagutom, huwag na po yung gera. Never, hindi mangyayari yun dahil ito ang nasulat ng Panginoon sa kanyang mga salita. Ito yung tanda ng huli ng mga kapanahunan. Ito yung huli na eh. Nasa huling bahagi na tayo ng buhay natin eh. Kaya hindi na po yan. Now, sabi niya, redeeming the time because the days are evil. Verse 18 po ng Efeso, chapter 5, verse 18. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira yan sa maayos na pamumuhay. Sa halip, sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo ng Panginoon. Hallelujah. Hello. Ang sabi po ng Panginoon, huwag kayong magpakakalasing sapagkat nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip, ito po ang tandaan nating mabuti. Sa halip, sikapin ninyong mapuspos kayo sa Espiritu Santo. Bakit kailangan i-insert at bakit kailangan sasabihin pa ng Panginoon na kailangan natin mapuspos sa Espiritu Santo ng Diyos? Hello? Alam niyo po ba, kapag tayo ay lasing, naranasan ko rin naman maging lasinggiro. Alam niyo po ba kapag tayo lasing, makapal ang ating mga face. Tama o tama? Ang iba nga, pag lasing, nahuhubad na eh. Nagsasayaw, tapos hinuhubad yung short. Sinong matapon dyan? Tama o tama? Ano sabi ng Bible? Mali ba? Nakaka-degrade po siya. Nakakawala ng mudo. Pero bakit kaya nagtataka ako, maraming taong gustong-gusto maglasing? Biblia po yan nagsabi. Wala akong dinagdag dyan. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong maglasing. Sapagkat yan ay nakakasira sa tamang pamumuhay. So anong ibig sabihin? Sapagkat sabi ko nga po sa inyo, kapag nasa pagkakalasing na po tayo, minsan wala na po tayong hiya. Makapal yung face natin. Yung hindi dati nanliligaw, nakakapanligaw. Hello? Tama o tama? Yung dati na hindi makapagsabi ng sama ng loob sa kanyang nanay at sa kanyang kaibigan, nakakapagsabi. Hello? Di po ba? Di ba? Pero bakit sinabi ng Diyos, sabi niya, wag! Bago sabi niya, sikapin ninyong mapuspos kayo, malasing kayo sa Espiritu Santo, sapagkat kapag ang mga anak ng Diyos ay malasing sa banal na Espiritu, mga kapatid, wala ka ng tigil mangaral, wala ka ng hiya sa sarili mo, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, magsisimba ka sa linggo dahil mahal ka ng Diyos, hindi ka na mahihayin, yan ang gusto ng Diyos. Na magpapakalasing kayo sa kanyang Espiritu.
tayo sa Espiritu ng Panginoon. Makapal na rin yung face mo, sabihin mo, ayan, buwang agin yan. Wala akong pakialam kahit sabihin mo buwang agin ako, basta naglilingkod ako sa Diyos. Hello? Come on. Bahala kayo ano sasabihin nyo, basta ako'y magsasayaw. Diba? Wala akong pakialam kung ano sabihin nyo sa akin, basta ako'y maglilingkod sa Diyos. Sa huling mga araw, ang mga mabubuti ay lalong magpapakabuti. Yung dating hindi masyadong sumasayaw, in the last days, magsasayaw na po yan. Sa mga nungulong una, yung hindi marunong magtestimony na po yan. Hallelujah! Yan po ang plano ng Diyos sa huling mga araw. Yan yung purpose ng Diyos. Kaya sabi niya, importante po na mayroon po tayong banal na Espiritu ng Diyos sa puso natin. Bakit kailangan natin ng Holy Spirit, mga kapatid? Kapag mayroon kang banal na Espiritu, mga kapatid, talo mo pa ang nainistisyahan. Alam niyo po yung nainistisyahan? Yung di ba, sakit ng ngipin mo. Yung ako dito, tinurukan ako. Nainistisyahan ako ng pitong inistisya dito sa paa. Nung tinatahi yung paa ko, wala akong nararamdaman tinatahi yung paa ko. 12 stitches po yung paa ko. Tinusok-tusok ng mga doktor. Wala akong reklamo kasi hindi ko naramdaman. Manhid na siya. Ang lasing din po, kahit na magkakagasgas ng mukha, matanggal ng ilong, masugat ang tuhod, gagapang-gapang. Okay lang yan, pare! Okay lang yan! Diba ba? Ano problema yan? Okay yan. Sige, tuloy ang ligaya. Pagkagising, aroy, sakit ang tuhod mo. Aroy ang ilong ko. Aroy ang mukha ko. Diba? Doon ka natauhan. Di po ba yun? O kaya pag nandun na sa hospital, aray, ano nangyari sa akin? Di po ba? Nawala ng kunti sa mundo. Ay sabi ng iba, hindi naman talaga alam ng lasing yung kanyang ginagawa. Hindi totoo yun. Alam ko ng lasing yun. Lasing hero din ako Alam ko nga, yung bubong dati umiiting sa akin Nung nasobrahan ako sa marijuana, alam ko yung bubong umiiting sa akin. Grabe yun. Di ba ba? So yun ang gusto ng Diyos. Bakit hindi alak yung gusto ng Diyos na malasing tayo? Sapagkat yung alak nakakatanggal ng madangal yan sa buhay. Pero kapag napuspos ka ng Espiritu Santo ng Diyos, tatagal ka sa kahirapan, tatagal ka sa paglilingkod sa Diyos, magmananatili ka sa pag-ibig ng Diyos, magpapatuloy ka ano man ang hirap, sapagkat ang Diyos ay nasa iyo. Hallelujah! Now is the time to surrender yourself to the hands of God. Malapit na yung panahon. Wala lang bukas. Now, today is the day of your salvation. Ito yung araw na ito na kailangan natin ang Diyos. Ito yung araw na ito na kailangan tayo na lalo tayong magpakasipag sa gawain ng Diyos. Ito yung panahon na ito na lalo tayong kumapit sa Panginoon sapagkat we're living in the last days. Wala nang panahon, hindi mo alam kung hanggang kailan lang ang mundo ito. Kaya sabi ng Panginoon, anong sabi po niya sa Ephesians? Sa aklat ng Ephesians chapter 4, ito naman sinabi ng Panginoon, at huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Hello! Maniwala po ba kayo na ang lahat ng mga anak ng Diyos ay mayroong silyo? Amen. Amen? Amen. Lahat ng, alam niyo po ba yung baka? Yung baka po sa Pilipinas, may nakalagay po dyan dito sa puwet ng baka. Minsan PG, hindi po parental guidance Private, PG, dito sa pigi. Ang ibig sabihin po yan, yun po yung serial ng baka. May tatak po yan. Pag nilagyan ko ng aking number po yan, kahit saan makarating yan, kilala nila yan. Pag tinignan sa computer, ay, kay Pastor Bongga ako. Di po ba? That is my property kasi mayroon akong tatak. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong, sabi niya, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo. Tatak ng Diyos yung banal na Espiritu. Kaya ang paglalasing po mga kapatid, hindi po yan magkakaroon ng tatak ng Diyos. Kaya nasahin natin na tayo lalo mapuspos sa Espiritu Santo ng Diyos, mabuhay na may takot sa Diyos,
Diyos. Ang tatak ng Diyos po mga kapatid is 555. Wow! Hindi Santinas ha. Ang tatak ng Diablo ay 666. Sa atin naman 555. Ano ibig sabihin ng 555? That is grace. By the grace of God, we're saved. By the grace of God, we're healed. By the grace of God, we're continue to serving God because we're living by the grace of God. Amen? Hindi po yung 666. Tatak po ng demonyo yun. Mamili kayo kung saan nyo gusto. Tatak ng Diyos o tatak ng demonyo. Diba? Kaya no, sabi ng Panginoon, sa huling mga araw, sabi niya, at huwag niyong dulutan ang bighatian ng Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Kaya makilala niya, oh, si Brother Warren ito. Ayan. Si Sister Cherry ito. Sabi niya, oh, ito ang tatak ni Sister Ruth. Ito ang tatak ni Sister Rose de la Rosa. Ito yung tatak ni Sister Arlene Salinas. Mayroon pong ganyan. Ito yung tatak ni Brother John Alarcon. Ito yung tatak ni Brother John Tapalis. Mayroon pong purpose yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, nasain, sikapin, redeeming the time because the days are evil. Lalo tayong magpapakasipag, lalo tayong gumawa ng mabuti sapagkat ang sabi ng Biblia, ang kanyang Panginoon ay darating sa oras na hindi mo alam. Darating ang Panginoon sa oras na hindi natin alam. Pero ang mahalaga, hindi man natin alam na siya darating. Ang mahalaga, alam natin na siya darating. Hindi nga lang exact time. Wala tayong exact time na alam. Pero dapat nating intindihin na alam natin na ang Diyos ay darating. Hallelujah. Kaya sa umagang ito mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang pagmamahal ng Diyos ay gano'n na lamang. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya sabi niya sa verse 19, sama-sama ninyong ipahayag ang inyong mga damdamin sa pamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awiting espiritual. Hello? Ang sabi po, binigyan po tayo ng note ng Panginoon. Magkaroon, sama-sama tayong magsipag-awit ng mga himno. Anong ibig sabihin ng mga himno? Ito yung maka-Diyos na mga awitin. Purihin ang Diyos, awitan ng Panginoon. At sabi niya, sa pamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ba? Di po ba napakaliwanag ang sinabi ng Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? Sama-sama tayong umawit sa Diyos. Sama-sama tayong maglingkod sa Diyos. Bakit kailangan sama-sama? Sapagkat gusto ng Panginoon na lahat po tayo ay makakarating doon sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Mayroon bang isa sa atin dito na ayaw sa langit? Kung mayroon pong isa dito na ayaw ninyo na makarating sa langit, mangyari po itaas niyo po ang inyong kamay. Alam ko po, walang gusto sa impyerno. Tama po? Tama o tama? Alam ko po na walang nagnanais na makarating sa impyerno. Pero I tell you guys, sabihin ko sa inyo katotohanan, maraming taong gustong tumawag sa Diyos. Panginoon, Panginoon, pero ang sabi ng Panginoon, hindi lahat. Hello? Hindi lahat ang tumatawag, Panginoon, Panginoon, na makapasok sa area ng langit, kundi yaon lang, yaong mga nagsipagtalima sa salita ng Diyos. And what is the Word of God? Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Yun ang sabi ng Diyos sa atin. Kaya sa bawat pagkakataon at sa bawat panahon, sikapin natin na tayo mananatili sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, kung mayroon man pong nag-iisip, kung mayroon sa atin na gusto natin na maglingkod sa Panginoon o ang iba sa atin, Panginoon, gusto ko po na kumilos ka sa buhay mo. Now is the time. Isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Ilapit natin ang mga buhay natin sa Diyos. Sabihin natin, Panginoon, maghari ka sa buhay ko.
Kumilos ka sa buhay ko, Panginoon. Ngayong umaga po, muli nating i-renew yung ating dating pag-ibig sa Diyos. Hinahanap ng Diyos yung dati mong pagmamahal. Yung dati na gustong lagi sa loob sa simbahan, tapos tumagal ang mga panahon, ayaw na magsimba. Kung dati naranasan mo na gusto mo lagi ikaw nasa loob ng simbahan, yun po yung first love ka sa Panginoon. Ngayon nawala po yan. Ngayong umaga, subukan natin magbalik loob sa Diyos. Panginoon, narito kami. Panginoon, ito ang aming mga puso, aming idinudulog sa inyo. Ilapit natin sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang lalapit sa Kanya, ang sabi ng Diyos, hindi siya itatakwil ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lalapit sa Kanya. Kaya ngayong umaga, tayo po ay darako sa pananalangin. Tayo po lahat ay magsitayo. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, na ang Diyos ay nanawagan ngayong umaga. Nananawagan siya na sino man sa atin ang nangangailangan, sino man sa atin ang gustong maranasan ang presensya ng Diyos, pwede kang lumapit dito sa unahan. Mananalangin kami sa iyo. Hallelujah. Ang Diyos ay may plano, may layunin sa buhay mo. Hindi disgrasya na nandirito ka sa loob ng church ngayong umaga. Ito'y itinulot at iniloob ng Diyos na ikaw ay makarating sa lugar na ito upang minsan pa ay maranasan mo ang kanyang pagmamahal. Upang minsan pa marinig mo ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin at sa iyo. Upang minsan pa marinig mo na mayroon palang Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Oh, we give you glory and we give you honor, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Sige po, iyo po natin ang ating mga ulo. Habang nakayuko po ang ating mga ulo, let us meditate the Word of God. Panginoon, sabihin mo sa Kanya, Lord, gusto kong makilala ka ng lubusan. Lord, gusto kong kumilos ka sa buhay ko. Lord, gusto kong maranasan ko ang iyong presensya. Sabihin mo, Lord, gusto kong, Panginoon, na punuin mo ako, puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu. Ang sabi ng Panginoon, huwag tayong magpapakalasing sa mga inumin, ngunit ang sabi ng Diyos, sikapin nating mapuspos tayo sa banal na Espiritu ng Panginoon. At kung sino man sa inyo ngayong umaga na gusto rin yung magpuspos ng kapangyarihan ng Diyos, ang Panginoon sinabi niya na saan man ang dalawang tatlo na magkakatipo sa kanyang pangalan, siya